Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ngayon ng cheesy buchi na pang negosyo. Lagi bang liliit o nadideform ang iyong cheesy buchi kapag lumalamig na ito? Kung yan ang problema mo, ang video na ito ay para sa iyo. Kaya, keep on watching until the end. Una, meron tayong dalawang kamote. Binalatan ko na po ito at hihiwain ko na rin ng maliliit na parang cubes. Isa lang kamote ang gagamitin ko nito. Wala na po kasi ibang tira, yan na lang po dalawa, kaya binalatan ko na po lahat. Sayang naman kung masisira lang. Kaya inubos ko na ito lahat lutuin. Pang-snack na rin ng mga chikiting ko ang tira nitong kamote. At huwag nyo pong kalimutang ibabad sa tubig ang inyong na-slice na kamote para hindi po ito mangingitim. Tapos, ilagay na natin sa ating steamer at i-steam na natin ito hanggang sa lumambot po ito. Kumuha lang po tayo ng tinidor at check lang po natin at kapag ganito na siya guys, hanguin na po natin at imamash na po natin ito. Gumamit po ako ng tinidor sa pagmamash ng ating kamote. Bali, 1 cup lang po ng kamote ang ginamit ko. Gumamit po ako ng 1 cup na takalan para naman may idea po kayo kung gaano kadami. At meron tayong 4 cups glutinous rice flour or 1/2 kilo po ito. At meron din tayong 1 and 1/2 cup white sugar or brown sugar. Pwede na rin po yun. Ilagay lang natin at halo-haloin natin ito lahat. At kapag nahalo na lahat, naglagay na rin po ako ng 1 and 1/2 cup hot water. As in po, yung mainit po talaga. Mainit po na tubig ang nilagay ko para maging malambot at makinis po ang texture ng ating dough para hindi po siya magaspang. Dapat ganito po ang inyong dough, hindi siya masyadong basa at hindi rin siya masyadong dry. Tansyahin nyo lang po sa paglagay ng tubig para naman kapag binibilog nyo, hindi siya madideform or liliit. Proceed naman tayo sa pag-slice ng ating cheese. Hinihiwa ko po ito ng maliliit na cubes para naman sa filling ng ating buchi. Sa filling naman po, pwede po kayo maglagay ng minatamis na munggo or obi halaya. Depende na po yan sa inyo. Gumamit po ako ng 1 tablespoon para pangtakal sa ating dough para naman pareho po ang laki ng ating cheesy buchi. Kumuha po ako ng 1 tablespoon na dough, bilugin muna natin at i-press natin ito sa ating kamay para maging flat at lagyan na rin natin ito ng cheese. Bilugin ulit natin ito sa ating kamay, kaya nang ginawa ko, at ilagay natin sa tinawna na glutinous, 1 tablespoon na glutinous rice flour at 2 tablespoon na tubig. Ilagay natin dito ang ating buchi para kapag nilagyan natin ng sesame seeds, didikit ito. Ito na po ang ating cheesy buchi. Sa recipe na ito, nakagawa po ako ng 46 pieces. Ready to fry na po ito. Magpapainit lang po tayo ng mantika sa ating kawali. I-check nyo po muna ang inyong oil. Ilagay nyo po ang bamboo stick. Kapag nagbubbles po ito, pwede nyo na pong ilagay ang inyong buchi. Dapat po hindi masyadong mainit ang inyong oil para hindi masunog ang inyong buchi. Lutuin nyo lang sa mahinang apoy kasi kapag malakas ang inyong apoy, may tendency pong masusunog sa ibabaw at hilaw naman sa loob. At sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na mga video natin. At ito na po ang ating napakasarap na cheesy buchi. Thank you for watching!